Hello! Nandito po ako sa Philippines and first time kong makasakay ulit ng MRT after maybe 20 years. So ngayon, may pinuntahan kami, kasama ko yung kapatid ko. Kaya nag-enjoy ako dahil ang tahimik, bawal ang maingay, bawal yung nag-uusap sa telepono. So ang ganda ng kanilang system. Pero ngayon, i-share ko sa inyo kasi pagkababa namin sa MRT, ayan, ang ganda na ng labas. So, ang ginawa namin, naglakad kami from MRT Ayala going to Greenbelt. So, tatlo yung mall na napuntahan namin, na daanan namin. So, dire-diretso yun. So, sa hope ma-enjoy niyo po yung aking video ngayon. So, kahit malayo ang nilalakad, malayo ang distansya, at least, ang paglakad mo ay hindi mainit, hindi tulad ng dati na lalabas ka pa ng building. Kaya maraming hindi pumapasok sa mga malls. So maganda itong ginawa nila. So ngayon, papasok na kami sa SM, sa Shoe Mart. Isa sa pinakamalaking Shoe Mart sa Manila. So, dire-diretso siya from MRT Ayala. Ayan ang peso. Dahil nata, ikaw man ano? Oo. Uy, Pasko na, oh. Ayan, may mga dekorasyon ng pang-Pasko. So, malapit na naman ang Pasko. So, merong Mary Grace. Dito sa SM Mall, siyempre, mga tindahan ng SM, mga damit, sapatos, pero may mga restaurant din sila. At ang nagustuhan ko sa mall sa Philippines, kahit paggabi na, ay dumadami ang tao, lalong dumadami. Dito sa Australia, paggabi na, wala nang mga tao. So, kaya ang saya sa Pilipinas talaga. I think nasa second level kami ng Shoe Mart. Dire-diretso yan. So, kung nakikita nyo, papasok na tayo sa may Glorieta. So, dire-diretso lang siya. Hanggang sa makarating kami dun sa tinutuluyan namin. So, syempre, bawat mall may kanya-kanya silang character. So, magkaiba ang Shoe Mart sa Glorieta. So, ito, pinakamalaki ito sa SM. Merong quad park. So, yung Glorieta ay maraming kainan, marami ding mga tindahan. So, marami ding pwedeng pasyalan. Ayun, minsan may para sa mga bata. So, ayan, may mga maliliit na shop or mga booths for food or sari-sari, anything. Naalala ko, nung nagtatrabaho pa ako sa Makati, every day, o hindi naman every day, most of day ng week, pumupunta kami sa Glorieta ng mga kaibigan ko. Minsan nagmi-meet kami just to have like yung relaxation, kakain, and syempre, mag-relax ba sa mga pagkatapos ng napaka-stressful na trabaho. So, kaya very memorable sa akin ang Glorieta at nai-enjoy ko. Ngayon, kita mo rin, so halos nandyan pa rin yung mga tindahan na marami na ring pagbabago, pero may yung iba nagstay pa din ng mga shops. So, nasa second level din kami ng Glorieta. Oh, ayan. Malapit na tayo sa kalahati ng Glorieta. So, makikita natin dito yung gitna. Maya-maya. Yung mga dinadaanan natin is mga kainan like Pollo Loco, Burger King. Ayan, yan na yung gitna ng Glorieta, open space. Kung minsan may mga nagko-concert dyan, minsan naman may market, at minsan mga palaruan ng mga bata. So, yan ang open space ng Glorieta. Ayan yung gitna ng Glorieta, which is really nice. O, diba? O yan, tuloy-tuloy ang lakad natin hanggang sa makarating tayo sa may Greenbelt. So, ito may Jollibee. Ayun, may ibang way pa doon. So, malagi talaga ang Glorieta.
Ang cake doon, maraming So, yung McDonald is under renovation. Pagagandahin pa nila ito. Okay, okay, thank you. O yan, iwanan na natin ang Glorieta. Ngayon, papasok na naman tayo sa isang napakalaking mall. Ang mall na ito ay tawag ay Landmark. So, kanina, nadaanan na natin ang Shoe Mart. Ngayon is Landmark na naman. Dadaan lang naman tayo dito eh. Siyempre, kagaya ng Shoe Mart at Glorieta, meron ding guard na mag-i-inspect ng bag. So, itong itsura ng Landmark, pagpasok mo from Glorieta. So, ayan, puro tindahan din of course. May isang kainan lang siya. Madadaanan lang natin yung tindahan ng mga bags kasi sa gitna yung daanan. Hindi tayo iikot dito. Marami mga pagpipilian dito, kaya lang mahirap bumili kasi alam mo na iba ang weather sa Philippines at sa Australia. Baka pagdating sa Australia, masira. Pag galing nga sa Australia yung bag ko, pagdating ko sa Pilipinas, hindi maganda. Naghihimulmul siya, kaya hindi ako bumili ng bag. Alam mo, mas gusto kong mag-shopping sa Landmark kaysa sa Shoe Mart kasi magaganda din ang item dito, mura pa. So, if you want to go shopping, kung gusto mo sa Shoe Mart, okay lang. Pero I prefer to go to Landmark. O ayan, palabas na tayo ng Landmark kasi ang pupuntahan naman natin yung Greenbelt. Ang Greenbelt is park na mag-green siya, syempre, kasi may mga halaman siya. At the same time, may mga restaurant. So, ito na yung interconnection ng Greenbelt at saka Landmark. Kung makita nyo, yung kalsada, ang daming dumadaan, yan yung Paseo de Rojas. So, yan yung Paseo de Rojas. Madami mga jeepneys, taxis. So, ginawa nila ito, I think, more than 20 years. Maganda yung naisip nila. Kasi tayong mga Pilipino, alam mo naman, ayaw nating maglakad sa mainit na panahon. Kaya, talagang ginawa nila ng pathway para madaanan yung tatlong malls. So, di ba? So, kaya gusto ko magstay dito sa Makati. Merong ganitong malls na interconnection sa iba't ibang malls. Actually, ang Greenbelt po ay 5 parts. So, from 1 to 5. So, itong dinadaanan na natin ngayon is part na ito ng Greenbelt. Yung pathway din pong ito ay meron ding connected din po sa Ayala. So, kung makikita niyo po, yung mga taong ito ay mga empleyado po sila. Sa Ayala po kasi maraming mga offices dyan. So, iyan po, mga empleyado din sila. Kaya tuloy-tuloy ang paglakad natin. So kung makita nyo yung labas, yan yung Greenbelt. Meron din diyang Catholic Church. So mamamasyal, masarap mamasyal dyan. Kasi sa labas din, meron ding mga restaurants. So kaya kung makapunta kayo dito sa Makati, gawi kayo dito sa Greenbelt. So papasok na tayo sa Greenbelt Mall kung saan makikita nyo may mga shops din po dito.
Kaya lang, yung mga shops dito, yung like tindahan ng mga damit, mga mahal po ang damit dito. Yan ang Greenbelt 5. So, mga high-end. Ang mga presyo ay ang mamahal. So ayan, may guard ulit, inspect ng bag, pero okay lang. Tama yon. They're doing their job. Ayan, tingnan niyo po ang mga damit, ang bag, sapatos. Wala pong pupunta dyan kasi mahal. Marami din po ditong restaurant sa loob. May Chili's, may Asian restaurant. Sa labas din po meron. Nasa level 2 din po kami nito, pero parang bumaba kami sa level 1. Pero pwede po palang magstay ka sa level 2, dire-diretso yan. Ayan, pababa na kami ng ate ko para sa level 1. Tatag ng ate ko, malakas pa siya. Oh, diba? So, kung maglalakad kayo dito, okay lang na diretso ninyo, hindi niyo na kailangan bumaba pa. Kasi nung bumaba kami, nadaanan namin yung lugar na nakalabas kami sa Greenbelt 5 na mainit. Pero okay lang. Mas lalo magandang mamasyal dito pag gabi kasi hindi masyadong mainit. So, eto, papasok na kami sa Greenbelt 1. Ito yung lumang part ng Greenbelt. Ang plano dito ay i-demolish at i-refurbish. Paggagandahin nila para maging katulad siya ng Greenbelt 5. So, ganun na ngayon ang mga labanan ng mall. So, itong Greenbelt 1, naalala namin nung mga kabataan pa namin, meron ditong cinema. So, lahat ng kami magkakabarkada noon, katrabaho, kasama sa church, naalala ko nanood kami dito ng Titanic. So, kaya hindi ko makakalimutan ang lugar na ito. Ito na yung Greenbelt 1. Kung mapapansin nyo, hindi siya gaanong ganda kasi hindi pa siya na-develop. So, sa labas nito, ito yung sinasabi kong maraming restaurant. Marami ding restaurant dito sa loob. May Jollibee, merong Japanese restaurant, merong Via Mare. So, marami din. Merong isa dito, may hardware. So, sige po. Paglabas namin dito, ito na yung aming, malapit na kami sa tinutuluyan namin. Yan yung cinema. Yan yun. May mga hagdanan. Pero sarado na ngayon. So, salamat po sa panunood nyo sa aking vlog. So, ito po yung vlog ko ngayon na isang lakaran, umabot ng 20 minutes, nadaanan ang 4 na shopping malls. Oh, there you go. Okay, salamat po. Bye!